Si Tim Apollo Mendoza ay nag-iisang anak ng pinakamayamang businessman sa kanilang lugar. Spoiled siya at nakukuha niya ang lahat ng gusto niyang naisin, maliban na lang sa puso ng isang babaeng matagal na niyang natitipuhan. Si Tim ay isang gwapo at astig na binata, pero pagdating kay Nexa ay natuturpe siya. Sa katunayan ay 3 taon na niyang gusto ang dalaga, ngunit hindi niya magawang lapitan o maski kausapin ito. Nang mag-college sila ay saktong pareho sila ng kinuhang kurso, kaya naging magkaklase sila. Mabait at palakaibigan si Nexa, dahilan upang mas lalo pang mahulog si Tim sa kanya. Last subject na nila't dadalawa na lamang sila sa loob. Nililigpit pa kasi ng dalaga ang kanyang proyekto, kaya nakahanap si Tim ng tiempo para makalapit dito. Nexa, panimula ni Tim sa kabadong tono. Oh hi, nakangiting sambit ng dalaga. I think mabigat yung dala-dala mo. Can I carry that for you? Oh, how kind of you naman, Tim. Pero wag na. Hindi naman masyado mabigat at kaya ko namang buhatin to. Thank you. Wika nito sabay alis. Dali-dali namang sumunod si Tim sa gawin niya. Nexa, would you mind if I ask for your address? Nauutal nitong sabi. Bakit po? Wala naman. Gusto ko lang malaman. Ngunit, imbis na sumagot ito, ay isang napakatamis na ngiti lang ang binitawan ng dalaga. Saka nagpatuloy na sa paglalakad. Pero nakita niya na nang malapitan ang mapangakit na ngiti ng dalaga. Parang sasabog na sa saya si Tim. Sa tinagal-tagal ng panahon ay ngayon niya pa nagawang kausapin si Nexa. Maya-maya pa ay rinig niya ang hiyawan ng mga kaibigang si Caleb at Ian. Kailangan nating i-celebrate ang pag-alis ni Tim sa kanyang comfort zone, Ian. Banat naman ni Caleb. Naaamoy ko na ang bango ng gin, Caleb. At mukhang papunta na tayo doon Di ba, Tim? Oh, you two, stop it. Walang gin at walang bar. Mag-focus kayo sa studies ninyo. Seryosong sabi ni Tim. Oh, grabe. Nagbago ka na agad. Believe naman talaga ako sa powers ni Nexa. Imagine, sa ilang taon mong pagkakagusto sa kanya, kanina mo pa siya natyempuhan. Panunokso nito. Alam niyo, kayong dalawa, kaya hindi kayo nagkaka-girlfriend kasi iba't ibang babae lang ang dinadala ninyo sa kwarto niyo. Pabalik biro naman ni Tim. Gumaya ka kasi sa amin, Tim, para hindi ka na mautal kapag kaharap mo na si Nexa. Wag na. I'd rather be who I am. Wika ng binata na siyang ikinatawa ng lahat. Dumating naman ang driver niya, kaya nagpaalam na siya sa mga kaibigan. Sumunod pa ang mga araw at lagi nang nagpapahuli si Tim kapag uwian para makasabay niya lagi ang dalaga. Sa ganoong paraan ay hindi na siya masyadong naiilang na kausapin ito. Nexa, pwede bang magkasabay na tayo ulit sa labas? Panimula ni Tim. Sounds good. Tara na at baka nandyan na ang driver mo sa labas. Nakangiting sabi ng dalaga. Saan ka ba nakatira at ihahatid na kita? Offer nito. Bawal mo akong ihatid. Besides, I can manage naman Bakit bawal? Magagalit ba ang parents mo? Wala ang parents ko sa bahay. Out of town? Nasa ibang bansa ba? Alam mo, wag mo nang itanong kasi yan. Hindi ka naman siguro pinadala ng government para sa isang survey, diba? Pamimiluso po ng dalaga. Of course, hindi. Gusto ko lang kasing makilala ka pa. Papalabas na sila ng exit gate at sakto namang dumating na ang driver ni Tim. Kaya ngumiting muli si Nexa saka nag-wave pa dito. Darating na din ba ang driver mo anytime from now? Gusto mong hintayin na lang natin siya bago ako umalis? Wala na kasing ibang students Nag-aalalang wika ni Tim.
Mauna ka na, Tim. Mamaya pa ako. Pero baka magabihan ka dito. Hindi safe dito kapag gabi. Just text your driver na huwag ka nang sunduin at ihahatid na kita. Huwag na sabi eh. Ang kulit naman. Ako na ang bahala sa sarili ko. Umuwi ka na. Uuwi na din ako maya-maya. Okay, sige if you insist. I'll go na. Mag-iingat ka, okay? Tumango ang dalaga habang pinagmamasdan ang binata na papasok na sa kotse. Nag-wave pa siyang muli dito. At nang mapagtanto niyang nakakalayo na ang sinasakyan ni Tim, ay saka niya pinalingan ng atensyon ang guard na naroon. Manghihiram ka na naman ba ng flashlight, Nexa? Wika ng guard. As always, Manong. Alam mo namang palagi akong nagpapahuling lumabas para walang makakita sa akin. Malungkot niyang sabi. Ang hirap naman niyang ginagawa mo. Hanggang kailan mo pa ba itatago ang tunay mong pagkatao? Hanggang sa makapagtapos na ako, Manong. Hindi ko naman ikinakahiya kung ano at kung sino ako. Pinanganak kasi akong mahina ang loob at kapag nabully ako ng dahil dito, I know I won't survive. Paano na lang ang mga pangarap ko? Kaya ko pong magpanggap na muna kaysa araw-araw kong hinaharap ang mga mapanghusgang mga tingin nila. Saad ni Nexa. Naiintindihan naman kita. O siya, sige na't gumaya ka na at paggabi na baka mas tuluyan ka pang mahirapan sa pag-uwi. Salamat, Manong. Nakangiting wika ng dalaga. Kinabukasan ay ganoon pa rin. Nagpapahuli pa rin ng uwi ang dalaga at lalo na si Tim. Bagay na nahalata na ni Nexa. Huminga muna siya ng malalim saka nag-ipon ng lakas ng loob para kausapin ang binata. Tim, prangkahan mo na nga ako. Sinasadya mo bang magpahuli? Kasi parang nakahalata ko na eh. Diretsahang tanong ni Nexa. Ako? Hindi naman, Nexa. Nagkataon lang, siguro palagi tayong nagkakasabay. Pagsisinungaling pa ni Tim. Magsisinungaling ka pa dyan? Alam ko namang sinasadya mo eh. Bakit? Actually, I just wanna be friends with you. I know this sounds weird pero kasi gusto mo ako? Nakangiting sabi ng dalaga. Lumaki naman ang mga mata ni Tim at napalunok na lang ng paulit-ulit. Ilang araw niyang prenaktis ang sasabihin niya pero nauutal at natatamini pa rin talaga siyang kapag karap niya si Nexa. Paano mo nalaman? In the past years, palagi kasi kitang nahuhuli na nakatitig sa akin. And I've noticed na kahit saan ako magpunta, nandoon ka. I just ignored it at first pero napapadalas na kasi and it's creeping me out, Tim. Pag-amin ng dalaga. Sorry, hindi ko alam na nakakalata mo na pala yun. I mean, I'm not really good at it, you know? Pero ilang taon ko na din kasing pinagmamasdan ka sa school eh. Bakit hindi mo ako nilapitan? Hinihintay ko lang naman na lumapit ka eh. But you never did. Hinihintay mo na lumapit ako? Yap, hindi mo ba nakikita ang paligid mo, Tim? Ang mga babae nating classmates, ikaw ang bukang bibig. Like, ang gwapo mo, ang astig and all. Plus galing ka pa sa maranyang pamilya. I like you too. Alam mo ba yun? Parang sumabog ang eardrums ni Tim sa narinig. Hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig para magsalita. Ba, hanggang doon lang yun. Nasa ibaba ako, nasa itaas ka. I can't be with your level. Kung ano man ang pagtingin ko sa iyo, let's just keep it a secret, okay? Akma na sanang aalis si Nexa nang hatakin ni Tim ang kanyang braso. Bigla niyang siniil ng halik ang mga labi ng dalaga at napahawak na sa bewang nito. Tinugo naman ni Nexa ang mga halik ng binata at dahan-dahang inilagay ang mga braso sa liig ni Tim. Napatigil ang binata sa paghalik nang naramdaman niyang humihikbi na si Nexa. Nexa, sorry. I just
Sorry kasi hinalikan kita. Hindi ko dapat ginawa yun. Sampalin mo ako please, wika ni Tim. Ngunit patuloy lang sa pag-iyak si Nexa. Tinanggal niya ang mga brasong nakakapit sa liig ng binata at patakbong nilisan ang lugar. Naiwan si Tim na nakatulala at hindi malaman ang gagawin. Makalipas pa ang ilang araw ay hindi na muling nakita pa ni Tim si Nexa. Palagi na itong absent at hindi nila alam ang dahilan. Where is Nexa Duelo? 6 absences na ang meron siya. Last 2 absences and I will drop her in my subject. Saad ng teacher. Nagpalinga-linga naman si Tim pero kahit isa sa mga kaklase nila ay walang sumasagot. Nagtataka pa siya at sa sobrang friendly ni Nexa pero wala man lang ni isa ang nakaalam kung ano ang dahilan nito. Excuse me ma'am, wika naman ni Tim sabay taas ng kanyang kamay. Yes, Mr. Mendoza. Do you know where she is? Are you friends with her? Everyone in the class are her friends, ma'am. She's friendly at wala siyang pinipiling kaibigan. I just don't know kung ano ang dahilan kung bakit ilang araw na siyang liban sa klase. But I'll find out. Porsigidong wika ni Tim. Okay, thank you Mr. Mendoza. Class, you may now take the exit. See you tomorrow. Dating gawi, nagpaiwan siya sa silid. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ni Nexa, pero alam niyang may kasalanan din siya. Tim Mendoza. Tinig na nagpabalik sa wisyo ni Tim. Inangat niya ang kanyang ulo at nalaman isa iyon sa mga kaklase niya. Yo, lagi kitang nakikita na kasama si Nexa. Are you friends with her? Tanong ni Tim. Natawa ako sa sinabi mo kanina sa klase natin. Yes, Nexa is friendly, yet we don't like her. Are you somewhat blind or nagbulag-bulagan ka lang? Anong ibig mong sabihin? She's trying to be friends with everyone. Kapag tumawa kami, tumatawa rin siya. Kapag may friendly talks kami, palagi niyang sinasali ang sarili niya at nakakaramdam kami ng uncomfortable feelings towards her. How is that so? I've known her since elementary days pa. Wala siyang kaibigan. Yung mga nakikita mong moments na masaya siya, lahat yon dahil lang sa nag-focus ka sa kanya. She's not happy, but she's trying her best. Pwede bang diretsahan mo ko? How much do you know her? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Hindi, lahat kami walang alam. Kung ako sa iyo Mendoza, layuan mo na siya. Napaisip naman si Tim sa sinabi ng kaklase niya. Totoo ngang clueless ang lahat kay Nexa, pati siya. Pagdating niya sa bahay ay kinuha niya kaagad ang kanyang laptop at sinubukang hanapin ang social media account ng dalaga. Nahanap naman niya agad iyon, ngunit walang ibang litrato ang naroon. Lahat puro mukha ni Nexa. Wala din siyang address na nakalagay. Maski litrato kasama ang parents niya ay wala. Walang mutual friends, walang hobbies. Lahat ng impormasyong gusto niyang malaman ay hindi niya nakita. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo at humiga. Nexa, 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 bakit ang hirap mong kilalanin? Bulong nito sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang umalis sa bahay upang magtungo na sa paaralan. Inalis na niya muna ang mga negatibong pumapasok sa isip niya at ibinaling ang atensyon sa klase. Maya-maya pa ay nabulabog ang lecture ng guro nila nang biglang pumasok si Nexa. Miss Duelo, good morning. Mabuti naman at naisipan mo nang pumasok sa klase ngayon. 2 absences na lang at babay ka na sa klase ko. Galit na usal ng guro. Pasensya na po ma'am. May nangyari lang po kasi wika naman ng dalaga. Ang dami mo nang na-miss na lessons. Malapit na ang final term. How are you going to pass my subject? I will help her ma'am. Matapang nasabi ni Tim. Napatingin naman si Nexa sa binata. Okay, good. Magpasalamat ka kay Mr. Mendoza at tutulong siya sa iyo. Thank you, Tim. Mahinahong wika ng dalaga. Habang abala sa pagtuturo ang kanilang guro, ay napansin naman ni Tim ang malaking black dot sa may braso ni Nexa.
Kung hindi siya nagkakamali ay paso iyon ng sigarilyo. Nilapit niya pa ang mukha sa braso ng dalaga upang makasiguro. Mr. Mendoza, any problem? Pagputol ng guro sa kanyang konsentrasyon. Wala po ma'am. Sit properly. Utos nito. Nang maglabasan na ay nagpahuli na naman si Tim. Gusto niyang kausapin ang dalaga. Ang dami niyang tanong sa kanyang isipan na hindi masagot-sagot. Nexa, can we talk? Talk about what? About you. Bakit ka biglang lumiban sa klase? Is it because of the kiss? Tim, hindi. Then why? Sino ka ba talaga? All of us here are clueless on you. Ikaw ba talaga yan o nagpre-pretend ka lang? Sinabihan ka din ba nila na layuan ako? Oo. Bakit hindi mo pa ginagawa? Ngayon ikaw naman ang tatanungin ko. Sa ilang taon mo na akong nakikita, bakit hindi mo inalam kung sino ako? Yes, I'm a great pretender because all of my life malungkot ako at gusto ko namang maging masaya. Gusto kong isipin na lahat ng taong nakakasalamuha ko ay gusto akong maging kaibigan, pero hindi. Kaya wag mo na akong kausapin ulit. Anong nangyari dyan sa braso mo? Tinakpan naman agad ng dalaga ang kanyang braso at nakayuko lang habang patuloy pa rin sa paglalakad. Nexa, please talk to me. Kung may problema ka, I'm just here. Kung hindi ka nila gusto, gusto kita. Kung hindi sila makikinig sa iyo, makikinig ako. Kapag nalaman mo kung sino ako, hindi mo na ako gugustuhin maging kaibigan, Tim. Naiiyak niyang wika. Please, trust me. I can be your friend and I'm willing to be one. Tell me what happened. And paano mo nakuha ang sugat mo? Aksidente lang to, Tim. Nagmamadali kasi akong umuwi kaya nadapa ako. Pagsisinungaling ng dalaga. Another kasinungalingan. I'm not convinced with your reason, Nexa. Whatever you think, yun ang paniwalaan mo. Huling wika ng dalaga sabay alis. Hindi na lamang sinundan ng binata si Nexa at pinabayaan niya lang itong umalis. Mas lalo pang nanaig ang pagdududa niya sa dalaga at gagawin niya ang lahat para malaman lang kung ano at sino nga ba si Nexa. Kinabukasan ay hindi na nagpahuli si Tim sa pag-uwi. Sumakay siya kaagad sa kotse at nagtago sa may sulok. Hinihintay niyang lumabas si Nexa at kung saan siya ihahatid ng kanyang driver. Maya-maya pa ay lumabas na nga ito at nagpalinga-linga pa sa paligid saka naglakad. Ang nagtatakang si Tim ay nagpapasyahang sundan ang dalaga. Manong, follow that girl at huwag mong ipahalata sa kanya na sinusundan natin siya. Opo, sir. Mula sa paralan ay naglalakad lang si Nexa. Lumiko ito at pumasok sa isang liblib na lugar. Bumaba naman si Tim at pinahintay na lamang ang kanyang driver sa kotse. Dooy nakita niya ang isang maliit na kubo. How can she afford the tuition in our school kung ganito ang buhay niya? Bulong ni Tim sa sarili. Pumasok naman siya agad sa kubo at dooy nakita niya ang nagbibihis na si Nexa. Napasigaw pa ito sa gulat at binato ng damit si Tim. Sorry Nexa, I didn't mean to see you like that. Lalabas na muna ako. Nahihiyang sabi ni Tim. Maya-maya pa ay nagsalita na ang dalaga at pinapasok muli si Tim sa loob. At talagang sinusundan mo ako? Sorry, I was just curious. Bakit dito ka nakatira? Where are your parents? At paano ka nakapag-aral sa school natin? Sunod-sunod na tanong ni Tim. Since nalaman mo na ang sekreto ng buhay ko, magiging honest na ako sa iyo. I am an orphan, Tim. Walang kamag-anak ang nag-dare na kunin ako, kaya I live myself. Isa ako sa maswerteng nakatanggap sa pa-scholar ng parents mo. That's why I'm thankful. Ang rason kung bakit hindi ako gusto ng mga naging kaklase ko kasi orphan ako at hindi namumuhay sa parehong level ninyo.
But I tried my best para makihalubilo. I laughed when they laughed, cried when they cried, pero hindi nag-work lahat. So I distanced myself. Salaysay ni Nexa. Kaya ba hindi mo mabibigay ang address mo? At kaya rin ba lagi kang nagpapahuling umuwi ay para hindi ka nila makita? You got it right. Ayaw kong mabuli at baka hindi ako makasurvive sa college life. I realized na ayos lang naman pala kahit walang friends. And then, you talk to me, kaya nabuhayan ulit ako ng loob. Yung sinabi mong gusto mo ako, totoo ba yun? Tumawa lang ang dalaga ng bahagya. Totoo yun. Kung ilang taon mo na akong gusto, mas matagal pa kitang gusto. Nakangiti nitong wika. What? Nabigla ka ba? Gusto mo ulitin ko? Gusto kita. Gustong gusto kita. I keep it to myself kasi baka matanggal ang scholarship ko. Plus, magkaiba ang buhay na ginagalawa natin. Magmamatter ba yun? I guess not, Nexa. I like you. I love you at walang nagbabago sa naramdaman ko. Siniil muli ni Tim nang halik ang labi ng dalaga. Napag-usapan naman nila na kapag nakagraduate na sila at naging stable na sa buhay, ay pabalikan nila ang isa't isa. Pagkatapos ng graduation nila, ay hindi na muling nagpakita si Nexa kay Tim. Sinubukan niya pang puntahan ang kubo kung saan naninirahan ang dalaga. Ngunit wala na ito doon. Mangyari pa'y nagbayad na siya ng tao para lang mahanap si Nexa. Ngunit hindi talaga niya mahanap ang dalaga. Kung nasaan man ito ay hindi na niya alam. Makalipas ang ilang taon ay nasa kanyang office si Tim habang nire-review ng mga papers na kailangan niyang pirmahan. Nang may biglang pumasok na hindi man lang kumakatok. Sheila, I told you not to disturb me. Hindi na siya nakatapos ang kanyang pagsasalita nang malaman niya kung sino ang nasa kanyang harapan. 3 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin nagbabago ang itsura at figura ng babaeng minahal niya ng pagkahaba-habang panahon. Nexa. Good day, Mr. Mendoza. I am Nexa Duelo at gusto kong mag-apply bilang asawa mo. Nakangiti niyang saad. Niyakap agad ni Tim ang dalaga at hinalikan sa kanyang mga labi. Halik ng pananabik. Inilak niya ang pintuan ng kanyang office at ibinaba ang lahat ng window curtains. Dooy inangkin niya ang pagkababae ni Nexa. Hindi na rin umangal ang dalaga dahil mahal niya ang binata. Hindi naman masyadong halata na na-miss mo ako, no? Nakangiting wika ng dalaga. Miss na miss kita. Wika ni Tim habang pinagpapatuloy pa rin ang ginagawa sa dalaga. Pagkatapos ng senaryong iyon ay kinuha nila agad ang mga damit na nakakalat sa sahig at isinuot ng muli. Titig na titig pa rin si Tim kay Nexa. Hindi siya makapaniwalang nasa harapan na niya ito. Napatahimik ka ata dyan, Mr. Mendoza. Tanggap na ba ako bilang asawa mo? Nakangiti niyang sabi. Niyakap muli ni Tim ang dalaga at ikinandong sa kanyang mga paa at pinaulanan ng halik ang mga braso nito. Bakit naman ang tagal mong nawala, Nexa? Hindi na kita nakita after graduation. Ni wala kang sinabi sa akin kung saan ka pupunta. Naiiyak niyang wika. I'm sorry, Tim. Kailangan ko kasing gawin yun eh. Pagkatapos kasi ng graduation, may nag-offer sa akin ng trabaho sa abroad. Naging DH ako doon saglit. Mabuti na nga at napadpad ako sa mababait na amo, kaya hindi napariwara ang buhay ko. Salaysay ng dalaga. Pero, bakit hindi mo man lang pinaalam sa akin? Halos masira na ang utak ko sa kakaisip kung saan ka pa hahanapin. Pero ayaw mo talagang magpakita eh. Hanggang ngayon, isa ka pa ring misteryosang tao. At hanggang ngayon, admirer pa rin kita? Tama ba?
Sino pa ba kasi ang nanaisin kong babae bukod sa iyo, Nexa? All my life, I've been waiting for the perfect time para makausap at makilala ka. Tapos ngayon, naabot kamay na kita. Hinding-hindi na kita papakawalan pa. Wika ni Tim sabay halik sa kamay ng dalaga. Masayang nagtapos ang araw na iyon para sa kanilang dalawa. Masayang masaya si Tim sa muling pagbabalik ni Nexa. Ganoon din ang dalaga. Halos araw-araw na silang magkasama. Kung hindi man pumupunta si Nexa sa opisina ng binata, ay sinusundo naman ito ni Tim sa bahay ng dalaga upang mag-dinner. Inihatid na niya muna ang dalaga, saka siya nagtungo sa kanilang bahay. Dooy nakita niya ang mami Nympha niya na galit ang aura nito habang naka-cross arms. Good evening, ma'am. Bati ng binata sabay biso. Napapansin ko yata na palagi ka ng late umuwi, Tim Apollo. Sinabi din sa sekretary mo na umaalis ka na daw ng opisina 4 p.m. pa lang. Saan ka ba pupunta? Ma'am, hanggang ngayon ba ay binabantayan mo pa rin ang bawat kilos ko? I'm not a baby anymore, naiiritang sabi ni Tim. Abala ka pa rin ba sa paghahanap ng babaeng yon? Nabigla si Tim sa narinig, sinulyapan niyang muli ang ina at nagsalita. Paano mo nalaman ang tungkol sa paghahanap ko kay Nexa? At paano mo siya nakilala? I didn't even mention her name to you. Nagtatakang wika ni Tim. Akala mo ba ay hindi ko alam, Tim? Matagal ko nang alam na may pagtingin ka sa babaeng yun. Kaya pina-background check ko kagad siya and I found out na isa pala siya sa scholar ng daddy mo. So, what is it now? Hindi mo siya gusto para sa akin? Son, she's an orphan. At ano sa tingin mo ang sasabihin ko sa mga kumare ko kapag nagtanong sila sa babaeng yun? My God, Tim, ipapahiya mo lang ang pamilya natin, especially the name of your dad? At bakit naman po masisira, ma'am Mabuting babae si Nexa. Yes, she's an orphan at tanggap ko po kung ano man ang nakaraan niya at kung saan siya galing. Nag-iisip ka ba, anak? Ang dami pang babae sa paligid na nababagay sa'yo. Don't settle for less. I love her, ma'am, at siya na po ang nakikita kong babae na makasama sa habang buhay. Yeah, but where is she now? Di ba'y iniwan ka din niya? Isa siyang walang kwentang babae ni hindi nga natin alam kung pagpapanggap lang ang lahat ng ipinapakita niya sa iyo para mahulog ka sa bitag niya. Bumalik na po siya galing abroad at nagkakasama na po kami. Magpapahinga na po ako. Wait, what? Hey, Tim! Sigaw ng kanyang ina sabay hawak pa sa kanyang ulo. Kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang di kilalang lalaki. Find Nexa Duelo as soon as possible at dalhin ninyo sa dating pinagdalhan sa kanya. Give me a good news tomorrow. Seryoso niyang wika sabay patay sa linya. Nagising si Nexa sa paulit-ulit na tiktilaok ng mga manok. Masaya niyang iminulat ang kanyang mga mata at saka ginawa ang kanyang morning routine. Maya-maya lang ay mag-a-apply na siya ng trabaho sa kumpanyang pagmamay-ari ng mga Mendoza. 5 mahihinahong katok ang pumukaw sa kanyang atensyon, kaya nakangiti niya iyong pinagbuksan ng pinto. Laking gulat pa niya nang makitang nakatakip ang mga mukha ng 3 lalaking naroon. Alam niya agad na may mali, kaya tumakbo siya pabalik sa loob. Ngunit huli na ang lahat. Pinaamoy sa kanya ang panyo at saka nawala na agad ng malay. Nagising muli si Nexa sa isang pamilyar na lugar. Nakaupo siya at nakatali ang kanyang 2 paa at mga kamay. Nakatakip din ang kanyang bibig kaya hindi niya magawang makapagsalita. Oh, hi there, Nexa. Wika ni Nympha habang niyuyup-yup ang daladalang sigarilyo. Saka tinanggalan ng takip si Nexa. Ma'am Nympha, ano po ba ang naging kasalanan ko sa inyo at galit na galit po kayo sa akin? Naiiyak na sabi ng dalaga. Isipin mo ng mabuti kung ano ang kasalanan mo, iha. Di ba noon pa lang binalaan na kita, nalayuan mo ang anak ko.
Bakit hindi mo pa rin magawa? Mahal ko po si Tim, Ma'am Nympha. Kung kaya ko lang po, ay hindi na sana ako bumalik dito. Sinubukan ko naman po pero hindi ko po talaga kayang walain ang pagmamahal ko sa anak ninyo. Alam mo, Nexa, sayang naman yang maganda mong mukha kung mapipiklatan lang, di ba? Pumili ka, asido or sigarilyo. Please, ma'am, maawa po kayo sa akin. Namumuhay po ako ng tahimik at kahit kailan ay wala po akong tinapakan na tao. Maawa po kayo, ma'am. Ang ganda mo pa rin tingnan kapag magmamakawa. No wonder na in love sa'yo ang Yuniko iho ko. Sinagot-sagot niya na nga ako nang dahil sa'yo Happy now? Natigil sila saglit nang biglang tumunog ang cellphone ni Nexa na nasa kanyang bulsa. Kinuha agad iyon ni Nympha at nalamang si Tim ang tumatawag. Sagutin mo at wag na wag kang magkakamali sa sasabihin mo, galit niyang usal. Nanginginig na sinagot ni Nexa ang tawag. Gusto niyang sabihin na nasa peligro ang buhay niya, pero hindi niya magawa dahil maraming armadong lalaki ang kasama ng mami ni Tim. Hello, Tim. Good morning, Nex. Are you coming? Akala ko ba maaga kang pupunta sa office at mag-a-apply ka? Wika nang walang kaalam-alam na binata sa kabilang linya. Kasi Tim, change of plans May nangyari kasi, nauutal niyang sabi. What happened? Are you okay? Gusto mo bang puntahan na kita dyan sa inyo? Sunod-sunod niyang tanong. Wag na, Tim. Okay na ako. Nasa bahay lang naman ako at hindi naman ako aalis. Nasa bahay ka? Bakit nawala ang ingay? Are you really in there? Hindi na nakakuha pa ng sagot si Tim dahil bigla na itong pinatay ang tawag. Huminga na muna siya ng malalim, saka ibinaling ang atensyon sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Ngunit kahit anong gawin niya, sumasagi talaga sa isip niya ang kakaibang tinig ng dalaga kanina. Para bang takot itong nagsasalita. Isa rin sa kanyang napansin ay maingay sa lugar ng dalaga. Kahit nasa loob ka pa ay maririnig mo talaga ang ingay. Ngunit ng mga sandaling iyon, sobrang tahimik. Kumunot ang kanyang noo, parang may mali. Tinapos niya munang pirmahan ang lahat ng mga dokumento, saka siya nagpaalam sa kanyang sekretarya. Sheila, aalis muna ako at may importante lang akong pupuntahan. If may kailangan pang pirmahan, just leave it on my table, okay? Okay, sir. And one more thing, kapag tumawag si Mami, don't tell her na umalis ako. Do you get me? I am the boss at hindi siya. Sabihin mo na nasa office lang ako at busy at ayaw kong magpadisturbo. Bilin niya sa sekretarya. Yes po, sir. Pasensya na po. Kinuha naman agad ni Tim ang kanyang susi at pinaandar na ang kanyang kotse. Pagdating niya sa bahay ng dalaga ay kinatok niya kaagad ang pinto. Bumukas naman agad ito. Tim, bakit ka na pa rito? Wika ni Nexa habang tinatakpan pa ang kanyang mukha. Sorry, I thought kasi may iba nang nangyari sa'yo. I feel weird kasi kanina pero thank God at maayos ka na naman pala. Ayos lang ako, bumalik ka na ulit sa opisina mo at baka kailangan ka na dun. Nauutal na sambit ni Nexa. Nakuha ang atensyon ni Tim sa mga damit na nakakalat sa sahig. Bakit nakakalat ang mga damit mo? Hindi ka naman makalat Tinutupi ko lang ulit. Sige na, umalis ka na. Kaagad na kinuha ng binata ang kamay ni Nexa, dahilan upang mahulog ang panyong nakatikip sa kanyang mukha. Dooy nakita ni Tim ang galos ng dalaga. Kung hindi siya nagkakamali ay gawa iyon ng sigarilyo. 3 paso ng sigarilyo. Bumalik ang dating pangyayari. Naalala niya na ganito din ang nangyari sa braso ng dalaga noong lumiban siya ng ilang araw sa klase. Aksidente lang to, don't take it seriously, Tim. Wika ni Nexa. Are you hiding something from me, Nexa? May mga bagay ba na hindi ko alam? Kasi ganito din ang nangyari sa iyo, di ba? At ang tanging sinabi mo lang ay may nangyari.
Tapos ngayon, naudlot ang pagpunta mo sa opisina. Sabi mo, may nangyari. May connection ba ito sa dati? Sino ba ang gumawa nito? Nagtatakang tanong ni Tim. It's just nothing. Aksidente lang talaga. Please, Nexa, help yourself. Paano pa kita papakasalan yan kung may tinatago ka pa rin sa akin? Habang buhay ka na lang bang magiging mystery? May plano ka bang sabihin lahat sa akin? Kung wala, itigil na lang natin to. What's the point? Galit niyang sabi. Napaiyak na lang ang dalaga sa mga sinasabi ni Tim. Sasabihin niya ba ang totoo sa binata? Magiging tama kaya itong desisyon niya? Ikinondisyon na muna niya ang sarili saka muling nagsalita. Tama ka, may connection lahat at iisang tao lang ang may gawa nito, Tim. Panimula niya. Then who? I lied. Noong college tayo, lumiban ako sa klase kasi kinidnap ako. Nakakulong ako sa isang kwarto na walang kailaw-ilaw. Ginutom, sinampal, sinabunutan, pero wala akong kalaban-laban kasi nakatali ako. That day before nila ako pinakawalan, pinaso nila ang braso ko. At ngayon, gayon din ang nangyari. 3 paso sa mukha dahil kasalanan ko daw na magkagusto ka sa akin. Naiiyak na salaysay ni Nexa. What? Ang lahat na yon hinarap mo lang mag-isa? Hindi totoo na may nag-offer sa akin na magtrabaho sa abroad. Oo, nag-abroad ako, pero iyon ang dahil sa kagustuhan ng mami mo. Umigting ang tenga ni Tim sa narinig. Sino? Si Ma'am Nympha, your mom. Siya ang may gawa ng lahat na to. Wait, I don't understand. Bakit gagawin ni mami yun sa'yo? Ayaw niya ang mahirap na kagaya ko para sa'yo, Tim. She wants me to stay away from you. Kaya ko ginawa. Sinubukan ko pero hindi ko kaya. Hindi niya alam na bumalik na ako dito. She is controlling my life at natatakot ako kung ano pa ang kaya niyang gawin. Naiiyak niyang sabi. Niyakap ng manghipit ni Tim ang dalaga. Naaawa siya sa sinapit nito at wala man lang siyang nagawa. Kinausap niya ng masinsinan si Nexa at nagpasyahang sabay nilang pupuntahan si Nympha sa bahay. Nag-aalinlangan pa ang dalaga ngunit napapayag din siya sa huli. Pagdating nila sa bahay ay sakto namang nasa veranda ang kanyang mami Nympha at Daddy Solomon habang umiinom ng kape. Matapang siyang nagtungo sa gawin nila at hawak-hawak pa ang nanglalamig na kamay ni Nexa. Oh, son, may problema ba sa office? Tanong ng kanyang ama. Not at all, Dad. Nandito po ang problema. Wika niya habang nakatingin kay Nympha. Kitang-kita nila kung paano nag-iba ang reaksyon ng mami ni Tim. Bakit ka nauwi at bakit dala-dala mo ang babaeng yan? Wika ni Nympha. Bistado na ang lahat ng gawain mo, ma'am. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang manakit ng tao nang dahil lang sa mahirap siya. Teka lang what are you talking about, Tim? Naguguluhang saad ni Solomon. Nexa is your scholar, Dad, at nalaman ni Mami na nagkagusto ako sa kanya, kaya niya ipinadakip si Nexa at sinaktan para lang layuan ako. Alam mo bang munti ka na siyang hindi makagraduate nang dahil sa ginawa mo? Nympha, is that true? I just did it dahil alam kong iyon ang tama para sa iyo, Tim. Hindi mo alam kung ano ang nasa puso't isip ko, kaya hindi mo alam kung ano ang tama at mali para sa akin, ma'am. I have my own heart, my own brain, my own body. Kaya nga, isa-isa tayo para isa lang ang magdesisyon, kundi ang sarili natin. I love her, and sinabi ko na sa inyo na papakasalan ko siya. You deserve someone better, Tim. Hindi siya para sa iyo. Hindi mo talaga binavalue ang worth ng isang tao, ma'am. Ang nakikita mo lang, pera. Now, kung hindi niyo siya kayang tanggapin, aalis na ako sa pamamahay na to. No, son. No, hindi makakayang isipin na galit ka sa akin. Please don't leave. Then accept her. Mahal ko ang mga taong mahal niyo. Sana naman mahalin niyo rin ang mga taong mahal ko. Pagkasabi nooy, agad nang umalis ang dalawa.
Makalipas pa ang ilang buwan ay sumasama na si Nexa kapag may family gathering sina Tim. Kinakausap naman lagi ng binata ang nobya at hindi naman daw siya ginagawan ng masama ni Nympha. Hindi rin nagtagal ay nagpropose na si Tim sa dalaga. Para sa kanya ay siya na ang babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay. Na-stroke naman si Nympha at walang ibang nag-alaga sa kanya kundi si Nexa. Pilit pa rin niyang pinaparamdam sa babae na hindi niya kailanman matatanggap ito, ngunit hindi pa rin siya nito sinukuan. Natutunan ko po mismo kay Tim na masamang magtanim ng sama ng loob sa isang tao. At alam niyo po ba kung saan niya nakuha ang pangaral na yan? Sa inyo mismo daw, Ma'am Nympha. Kaya alam ko po na kahit naiirita na kayo sa presensya ko, alam ko pong may kabutihan pa kayo sa kaloob-looban mo. And that is something I want to witness with my own eyes. Ang nakikinig na si Nympha ay hindi na mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi naman talaga siya masamang tao, nalason lang ang isipan niya sa galit. Lumipas pa ang ilang buwan ay tuluyan na ngang ikinasal sina Tim at Nexa. Siyempre, kasama na rin ang basbas ni Solomon at ni Nympha. Naging maayos na ang pakikitungo ni Nympha kay Nexa at dahil iyon sa mataas na pasensya at hindi agad pagsuko ni Nexa sa kanya. Ngayon, nagse-celebrate na si Mr. and Mrs. Mendoza ng kanilang 4th wedding anniversary. Nag-celebrate lang sila ng simple, ngunit puno ng pagmamahal kasama ang pamilya at kambal nilang anak. The end. Oh wow! What a nice story! I hope you enjoyed the story. Thank you all mga kakulay subscribers and listeners. And thank you also to our writer, Regine Garciano. Alright, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See you sa next story. Bye!